Ito naman yung households. So, itong household data na 'to is galing sa CBMS. So, the idea here, ang kailangan natin malaman dito, aling mga households o yung mga bahay yung exposed sa flood. So, hindi naman lahat ng 'yan is kuha ng flood. For example, ito kasi yung mapa ng flood natin, 'no, 'yan. So, ibig sabihin, itong mapa na 'to, itong household na 'to is exposed sa flooding. Itong mga data na 'to, hindi naman 'to exposed sa flooding. So, irrelevant siya sa ating gagawing mapa. So, gagawin natin, lahat na nakadikit kay household ay kay flood is mare-retain sa mapa. So, paano natin gagawin yun? Okay? So, gamit tayo ng intersect. So, testingin natin kung paano mangyayari. So, good evening everyone. Mag-reproduce tayo ng mapa. No? Kailangan daw nila ng updated exposure map ng aming LGU. Basically, ito yung aming Palayan City exposure map. Ito yung aming map na ginawa. Kailangan mo ito ginawa. 2022 pa pala to, mapa na to. So, i-update ko siya. Ang gagawin ko lang, though pwede naman na siyang i-modify, same lang din naman. Babaguhin ko lang dito is yung scale. Gagawin ko siyang 1:100. Then, baseline data, same lang. 2022 data. CBMS. And, simplihan ko na lang siguro. Kanang sariling adjust. Pero, same. Yan. Ito yung magiging basis ko sa gagawin ko mapa. Okay, let's do this. So, ito na yung mga maps ko. Yun, no? So, ito na yung existing files ko. Kulang ako ng aking base map. Satellite. Yan. So, off ko muna ito. So, base map. Google. And ito yung aking boundaries. Ito yung loop. Hindi ko lang kung magagamit ko itong loop. Yan siguro. Roads and flood household. No? So, try mo natin kunin itong flood. Palayan flooding. Categorize as. So, meron kasi tayong flood map na naka very high, high, low, and moderate. So, yan. Itong aking base map ko is ito. Itong green. So, however, ito kasing kulay na binigay na itong color coding na to is hindi pasok sa color coding ng HLURB when it comes to flood. Rain-induced flooding. So, baguhin natin to. Yung low, ito yung kanyang code. So, low, bago ito babaguhin. RGB. Red is 245, 220, 245. Moderate 120, 60, 120, 60, 200. 120, 60, 70, 200. 60, 70, 200. And very high is 40, 40, 110. 40, 40, 0. So, ayan na ang ating flood map. Oops. So, yan lang yan. Then, kunin ko lang dito yung aking clipping mask. Ito kasing clipping mask na to, makikita natin yung elevation model.
So, ayan. Roads natin. Which are roads dito? White. So, white. Then, kunin ko yung kanyang category. Boundaries. Wala pala akong boundaries, no? Ito pala. So, ayan po yung ating nagawang mapa. Nandiyan po yung flood map, flood susceptibility map. Ito. And meron din tayo nitong base map. Ito. Itong kulay green. Yan. So, yan po yung ating mapa. Ito, meron ding 3D, no? Hindi ko na kasi makita yung lumang file na to. But definitely, ang naka-elevated dyan, ang meron ko dem file dyan, DEM files, the entire block, okay, the entire canvas. So, tuloy lang tayo. Ito naman yung households. So, itong household data na to is galing sa CBMS. So, the idea here, ang kailangan natin malaman dito, aling mga households o yung mga bahay yung exposed sa flood. So, hindi naman lahat ng yan is kuha ng flood. For example, ito kasi yung mapa ng flood natin. No? Yan. So, ibig sabihin, itong mapa na to, itong household na to, is exposed sa flooding. Itong mga data na to, hindi naman to exposed sa flooding. So, irrelevant siya sa ating gagawing mapa. So, gagawin natin, lahat na nakadikit kay household, ay kay flood, is mariretain sa mapa. So, paano natin gagawin yun? Okay? So, gamit tayo ng intersect. So, testingin natin kung paano mangyayari. So, gamit tayo ng processing tools, then intersect. So, intersect natin si household kay flooding. So, dito lahat ng household na exposed by flood is mariretain. Kasi lahat ng household is exposed sa flood. So, last time yung household, so, isang mga ngayon mo. Nitong mapa na to. Ayan. So, okay na. So, ito na. Yung kulay green. So, kung mapapansin ninyo, si green is nandun sa flood. Si brown is hindi siya kasama. Okay? So, i-close ko to. Yan lang si flood. So, save ko na to. So, may data naman to. Kaso ayaw ma-save na. Anyway, pwede natin itong gamitin. Dito na yan. Okay? Kahit di na mo natin save kasi alam na natin process. So, that's the exposure map. Then,
I think okay na siya eh. Gawa na lang tayo ng label. Siyang label, background. So yeah. Then, hindi na okay na yan. So these are the households exposed to flooding. Okay, that's the final output. Then, gawa na tayo ng panibagong layout. So, gawa ko ngayon ng group stats. Barangay rules, barangay okay. So, itong group stats ay ginagamit sa pag-compute ng laman ng attribute table ng isang shapefile. So, dito, so, meron akong row ng barangays, meron akong count ng barangay ng intersection. Ibig sabihin, bibilangin ni group stats, para siyang pivot table. No? Bibilangin ni group stats yung points under ni Barangay Atate, ni Barangay Caballero, and so on and so forth. Yan. So, that's the idea. No? Pwede ko siyang i-screenshot. Kaso ba't Doña Josefa? Ganun. Ayun niya, no? Hindi na project. Anyway, that's the idea there. No? Mag-design na tayo dito. I-lock ko na siya.
So may mga kulang pa dito. Yung logo na sinasabi. Pero I think gusto na to kung titingin wala na logo.